Guys, for today's video, isi-share ko sa inyo ang tatlong online lending app na hindi ko ire-recommend. So this is based on my opinion na sa tingin ko, malaki naman din na maitutulong sa inyo. So if you want to know kung ano ba yung tatlong online lending app na hindi ko ire-recommend, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so nakapag-discuss tayo ng mga online lending apps, diba? Syempre, ang pinaka-priority ko sa pangungutang is the interest rate. So syempre, kung malaki ang interest rate, bakit pa natin kakagatin? Siguro, pwede kung maganda ang perks. Ano yung perks? Tipong kunyari, may kontrata ka ng loan mo and then binayaran mo na aga, katulad ng G-Loan, di ba? Si G-Loan, kapag binayaran mo na lahat ng loan mo in advance, ibabalik nila yung interest na binayaran mo na hindi pa due. So itong G-Loan is magandang isa sa magandang example na kahit siguro mataas ang interest rate na binigay sa'yo, well, kung binayaran mo naman, may chance naman na maibalik sa'yo. Pero itong tatlong online lending apps na to, hindi naman ganun. Pangalanan na natin itong tatlong online lending apps na naiiwasan ko talaga o para sa akin siguro buburahin ko na sa cellphone ko. So okay, unang-una, si Cashalo. Si Cashalo ay legit naman Legit naman si Cashalo na online lending app. However, ito yung mga inayawan ko kay Cashalo. So sige, ang interest rate niya per annum ay 247%. Ang laki! Per annum to 247% per annum. So lalabas na 20.58% ang monthly add-on interest. Ang payment terms ay napakaikli. So hindi to katulad ng maabot ng ilang buwan. Well, ito araw lang talaga ang bibilangin mo at magjuju na ang hiniram mong pera. Isa pa, maliit lang din ang pinapahiram nilang pera. So sinuwerte-swerte ka, ikaw yung nasa magagandang record siguro, kaya meron kang malaking nahihiram kay Cashalo. But most of the people na nag-sign up kay Cashalo ay maliit lang ang principal na nahihiram. Isa pa, kailangan mong bayaran ang mandatory credit life insurance. So, hindi ka makakahiram kung hindi mo i-check yung option na add-on mandatory life insurance. Well, sa loob ng 14 days, kailangan mo daw ng mandatory life insurance. Diba? And finally, sa Truth in Lending Act, sinasabi na kailangan i-display o ipaalam sa customer ang interest rate na per annum. Kasi ang comparison ng mga interest ay nakabase sa per annum. So, requirement sa mga lending institution na ipakita talaga ang per annum na interest rate. So, that is why sa pagre-review ko ng mga lending instrument, mga lending services, ay ginagawa nating 1 year para makita natin ang kabuuan at ma-compare natin sa iba't ibang lending service. Kasi, for example, sabi niya, 1% per day. O, di ba? So, isipin mo nga na mababa. Pero, kung ika-calculate mo naman yung 1% per day, gawin mo 30 days, that's 30%, 'di ba? And kung i-calculate mo 'yan per annum, magkano na 'yon? 30 times 12, 'di ba? So 'yon ang purpose kaya natin kina-calculate ng per annum. Okay. So tapos na tayo sa isa. Pangalawa na hindi ko i-recommend o buburahin ko na sa aking cellphone ay ang app na OLP. Okay. So si OLP, ang interest rate niya per month is 15%. So, kung translate natin yan on an annual percentage rate, it would give us 180%. Ang laki, di ba? 180%. That's more than double ng principal amount na hiniram natin. Meron din siyang additional na insurance na kailangan mong bayaran. Hindi ko talaga maisip kung bakit kailangan ng insurance. Siguro, paninigurado na yon kapag may nangyari sa'yo, is mababayaran sila. Whatever. There is a low chance of approval na sinasabi ng karamihan nakala nila na auto-reject ang application. And also, hindi din sila sumusunod na kailangan naka per annum or annual percentage rate ang ipinapakita nilang interest. So sila, pinapakita nila na per day, per month ang interest. And lastly, meron electronic doctor AI na option na nire-recommend nilang bayaran mo. Kasi pag hindi mo daw in-avail yan, well, you will get a lower chance of getting a loan next time or mas matagal ang disbursement ng loan mo. So, di ba, parang blackmailing yung ginagawa nila. Yun lang yung tingin ko Parang, sige, wag mong kunin yung electric doctor's AI
pero next time, nahihirapan kang umutang sa amin, or next time, liliit yung iutang mo sa amin. Diba? For me, buburahin ko na yung OLP sa cellphone ko. Okay, pinakahuli, which is, hindi ko alam kung matutuwa kayo dito, pero ito siya, yan, Digido. Meron akong review niyan, and I suggest na panoorin nyo yung review ko ng Digido kasi magugulantang talaga kayo sa interest rate. Well, snapshot of Digito, why I will never install Digito again sa cellphone ko is ito. Nasa 47.46% per month ang monthly add-on interest rate niya. If you translate that into a per annum, around nasa 564% ang interest rate niya per annum. Napakalaki. So, ina-advertise nila na per day ang interest. Well, siguro kung meron naman akong may attribute na maganda kay Digito is since per day ang interest niya, kung binayaran mo na kagad on the first day, well, isang araw lang ang interest, ang may interesan. So, yun naman yung siguro kahit pa paano okay. Kaya lang mataas pa rin ang interest. Okay, shorter ang payment terms, which is hindi maganda yon. And also, it is almost impossible to reach yung maximum na amount to loan. Parang kahit ang tagal mo na sa Digito na ginagamit yan, parang ang hirap mong i-attain yung maximum loan. So parang ang baba ng principal na talagang pinapahiram sa'yo. Ewan ko. And syempre, ganun din, hindi rin sila sumusunod sa pag-advertise ng interest rate nila na dapat naka per annum. So ito nga, sinasabi nila na 1.50 something % ang interest rate nila per day. Yun ang ina-advertise nila, which is dapat naka annual percentage rate nga, or naka per annum or per 1 year. Para madali nating mai-compare yan sa iba't ibang lending service. Pero kung sinasabi nila dito, mababa na itong 1.5%, medyo dinadaya nila yung utak natin. Kung hindi tayo mabusisi, well, kala nga natin nakatipid tayo sa kanila kasi ang baba ng interest. So yan. Siyempre, nasabi ko na nga na sobrang taas and wala na kang ibang masabi. I suggest you watch my review of Digido. Yan, nasa link na lang sa description box. So yan yung tatlong lending app na masasabi ko na hindi ko susubukan at buburahin ko sa aking cellphone. However, kung sa tingin nyo is malaking natutulong nila sa inyo kahit mataas ang interest nila, well, nasa sa inyo na yun, decision nyo yun. So for our question of the day, sa tatlong lending app na na-discuss natin, alin dyan yung pinaka hindi nyo gagamitin? Let me know sa comment section sa baba at meron pa rin kayong chance na manalo ng 1,000 pesos sa ating December GCash giveaway. And also, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag #road275k sub and mag-like and subscribe dito sa aking channel para sa chance nyo namang manalo sa ating cellphone giveaway once we reach the 75,000 subscriber milestone. Yun lang po muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Catherine Alpha 481. Ang sabi niya, hashtag 75k subscriber. Hello sir, watching here from Kuwait. At Catherine Alpha 481, thank you so much. Kahit na nasa Kuwait po kayo, sinusuportahan niyo po ang aking channel. Maraming salamat po. So yun lang muna po for today's video. I hope you can like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!